Itinutulak ngayon ng PDP laban si Pangulong Digong Duterte para ito ay kumandidato bilang presidente sa 2022 elections. At siya na rin ang hayaang pumili ng kanyang magiging presidente. Batay sa PDP Laban Council Hybrid Meeting na ipinatawag ni Vice Chairman Energy Secretary Alfonso Cusi, ito'y dinaluhan ng may 150 miyembro at karamihan ay lumahok via video conferencing. At dito nga sinasabing pulong, 2 resolution ang kanila inaprubahan. Ang pagtulak kay Paul Duterte na tumakbong vice-presidente. Pangalawa, siya na rin ang pumili ng kanyang magiging presidential candidate. Matandaan noong May 27 na nawagan si Senator Manny Pacquiao bilang presidente ng PDP Laban na i-boycott ang panawagang National Assembly ni Energy Secretary Cusi. Pero itinuro ni Secretary Cusi dahil meron na itong go signal ni Pangulong Digong Duterte. Samantala, kasama rin sa dumalo sa pamamagitan ng Zoom sina Senator Francis Tolentino at Senator Bato de la Rosa. Kung tatakbong Vice President naman si Senate President Tito Soto sa 2022 elections, ang gusto niyang makatandem ay si Senador Ping Lacson. Sinabi ni Soto na kung magdedeklara si Lacson na tatakbong presidente, susuportahan niya ito ng 100% at ito ang gusto niyang maging running mate. Ayon kay Soto, nangunguna sa kanyang listahan sa mga presidential si Lacson dahil alam niya ang kakayahan nito at kung ano ang magagawa nito para sa bansa. Sinabi pa nito na si Lacson, kung hindi tatakbong presidente, ay nag-uusap naman sila ni Senator Manny Pacquiao na maugong din na gustong tumakbong presidente sa darating na eleksyon. Matapos ang sona ng presidente sa July, ilalantad na ng Senate President ang susunod niyang hakbang o kung tuluyan na siyang magre-retiro sa politika. Hinimok po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga local government units na wag nang papilahin ang mga vaccine recipients sa loob ng mahabang oras. Sinabi ho ng presidente na lalo lang na-expose ang mga tao sa mas marami pang sakit kung tatagal ang mga ito sa pila. Sa weekly briefing ng Pangulo ay inutusan niya ang LGUs na gumamit ng mga teknolohiya at iba pang advanced approaches na magtitiyak po na epektibo ang implementasyon sa vaccination. Ipinunto ng Pangulo na may listahan na dapat ng mga tao ang mga barangay at dapat ay sila na ang nagbibigay sa mga residente nito ng numero at oras para hindi na sila pumila. Making them queue for an hour or longer exposes them to other risks. Please use technology and advanced approaches to make sure the entire process is more effective. Huwag mong pahirapan yung tao na palinyahin ninyo. Either the day before, magbigay kayo ng mga card. Simple lang naman yan, may number. Ano yung card? So, yung 100, yung araw na to, 101, 102. Samantala, inatasan naman ng Pangulo mga barangay captains na arestuhin ang mga may-ari po ng resorts na pumapayag sa mass gatherings sa kanilang mga establishmento. Kasabay nito ay ipinaalala niya sa mga lokal na opisyal na mandato nila na ipatupad ang safety protocols laban sa COVID-19. So, barangay captain dyan, kung hindi mo kaya, tawagin mo police. Yan ang dapat. Pero kung wala kang ginawa, that is a dereliction of duty. You cannot escape by saying wala ka doon. Barangay captain, ikaw yung mayor. In the same manner ako mayor noon, pag nagkamali ako, I am told to explain. In many instances, nasulatan ako na explain within 72 hours why you should not be held liable for. Tusan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. na gawing prioridad ang mga overseas Filipino workers at mga seafarers na nangangailangan na mabakunahan gamit ang mga COVID-19 vaccine na gawa sa Amerika. Napaulat kasi na merong mga employers ang tumatanggap lamang ng mga empleyado na naturukan ng Western brand ng bakuna. Ayon sa Pangulo, pwedeng maggrupo ang mga OFWs at seafarers sa mga probinsya para sabay-sabay silang mabakunahan. Pwede rin anyang mag-text o mag-confirm ang mga OFWs at seafarers sa mga doktor at pagkatapos ay magbibigay na lamang ng go signal si Secretary Galvez para sa vaccination nila gamit ang US-made
vaccine. Kaya lang, itong special na it is not because it is superior. It is not given to the seafarers, not because they are a special breed na kailangan mong bigyan, kundi kailangan mong bigyan dahil their work requires the vaccination of US-made or US-brand brand. Pero I don't believe as a lawyer that there is a violation of equality of laws. Una na pong naiulat ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa Pangulo na nire-request ng seafarers at ng mga Pilipinong manggagawa sa abroad na mabakunahan sila sa kanilang mga probinsya gamit ang Western-made brands para maiwasan ang overcrowding sa Metro Manila. Inihayag naman ni Roque na mas gusto ng seafarers na mabakunahan gamit ang mga brands autorisado ng European Union tulad ng AstraZeneca, Pfizer, Moderna at Johnson & Johnson dahil sa kawalan ng kasiguraduhan ng kanilang susunod na deployment. So ito nga po yung inaprubahan nyo na dahil nga po sa Europa, hindi sila isasakay, hindi sila pababalikin kung wala silang Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, kung po pwede po sana silang mapayagan na kumuha nito mga Western brands. Tutol-putol doon sa pulisiya na walang pilian, pero karamihan po talaga ng mga barko ay nagre-require nito mga Western brands. Kabrigada nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi maaaring isiwalat ng gobyerno ang mga impormasyon kaugnay sa mga tao na napatay sa anti-drug at anti-insurgency operations ng security forces. Ito ay kahit handa ang Philippine National Police na ibahagi ang impormasyon tungkol sa 61 kaso ng mga pagpatay na may kinalaman sa iligal na droga kung saan ay pwedeng managot ang mga law enforcers. Kagabi sa Talk to the People ng Pangulo ay iginit nito na confidential ang mga records ng mga pagkamatay ng drug suspects at mga miyembro ng komunistang rebelde. Ipinuto ng Pangulo na hindi ito dahil may tinatago silang mga impormasyon kundi dahil ito ay isang security issue. Gusto ninyong kunin, hindi namin maibigay lahat. Not because we are hiding some fact that known to us, unknown to you. Kasali na dito yung national security issue to Kagaya rin ng mga NPA. We have records that those who have died, but to have the regulatory records in our files, and may mga references sila na tao and what they do. We cannot divulge it to anybody, but only to the military and to the police. Inihayag rin po ng punong ehekutibo na maging siya ay walang access sa mga records ng mga otoridad kaugnay sa pagpatay sa mga drug lords at NPA members. I do not even know kung sino yung mga yan. I do not ask it and I do not bother to really go out of my way knowing. Mababatid mga kabrigada na bumuo ang Department of Justice ng Interagency Panel para i-review ang mga kontrobersyal na pagpatay sa ilalim ng drug war ng bansa. Ilang mga senador ay minungkahi po ang paggawa ng sariling mapa ng Pilipinas para isulong ang claims sa West Philippine Sea. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Ilang senador na dapat gumawa ang Pilipinas ng sariling mapa na kukontra sa 9-line claim ng China sa South China Sea. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na plano nito na gumawa ng panukalang batas na magsusulong sa claims ng Pilipinas sa mga pinagtatalunang teritoryo. Ayon kay Soto, pwedeng igiit ng Pilipinas ang claims nito sa pamamagitan ng pagbuo ng bansa ng sarili nitong mapa. Anya kung sakaling magalit ang China at gumawa ito ng hakbang laban sa Pilipinas, umaasa siya na magagamit ng ating bansa ang Mutual Defense Treaty kasama ang Amerika. Ipinunto ng senador na iniisip niya na ang paghahain ng panukala kung saan tutukuyin doon ang lahat ng mga features na pag-aari ng Pilipinas sa mga pinagtatalunang teritoryo. Matatanda ang noong July 2016, pinabura ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands ang Pilipinas sa kaso nito laban sa China kung saan na-invalidate ang claims ng Beijing sa halos buong South China Sea. Gayunpaman, patuloy na tumatanggi ang China na kilalanin ang nasabing ruling. Naprubahan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalawig ng mga restriksyon na kasalukuyang ipinatutupad sa inbound travel mula India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal,
Oman at sa United Arab Emirates. Sinabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque na magpapatuloy ang ban mula June 1 hanggang June 15. Kung maalala, ay nagpatupad ng ban ng Pilipinas sa lahat po ng mga biyahero mula India sa gitna ng COVID-19 surge sa naturang bansa. Ang COVID-19 variant na unang natuklasan sa India ay isa rin sa mga variants of concern na tinututukan dito sa Pilipinas.